Tara't sama-sama ating gawain. Panahon'y maganda, tayo magsaya. Tara't magkita-kita, halika tara na, umiti at sumama. Hop, 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 hop. Sama-sama, 1, 2, 3, 4, high five. 1, 2, 3, 4, high five. 1, 2, 3, 4, high five. Halin at magsaya, tayo ay sama-sama. High five! Magandang umaga mga bata! Welcome sa ating Dreamland Adventure, kung saan ating tutuklasin ang lalim ng ating isip at damdamin sa pamamagitan ng psychoanalytic theory ni Dr. Sigmund Freud. Ngayon, tatalakayin natin ang kahulugan ng mga panaginip. Sino dito ang nakaranas ng panaginip na parang kakaiba o nakakatakot? Baka makakita tayo ng kaibigang dragon. O kaya naman ay makakuha tayo ng treasure. Magaling mga bata! Sa psychoanalytic theory, pinaniniwalaan natin na ang mga panaginip ay parang mga puzzle na naghihintay sila masolve. Bawat panaginip ay nagpapaiwatig ng mahalagang bagay tungkol sa ating sarili. Kaya kung makakakita tayo ng dragon sa ating mga panaginip, ano kaya ang maaaring maging simbolo nito? Baka ito'y nagsasabi ng takot o pag-aalala natin sa totoong buhay, tulad ng pagpunta sa doktor. Mahusay! Ang dragon ay maaaring sumisimbolo ng takot o pag-aalala sa pagharap ng isang bagay na hindi pa natin alam o mahirap, tulad na lang ng pagpunta sa doktor. Ngunit, mayroon din tayong mga kaisipan at damdamin na nagpapakita sa ating mga panaginip. Ito ang tinatawag na id, ego at superego. Ano ang mga ito, Ate Fat? Ang id ay ang bahagi ng ating pagkatao na naglalaman ng mga hindi pagsalikop na pagnanasa at pag-impulso. Katulad ng isang bata na nag-iingay para makakuha ng kanyang gusto. Iyon bang mga nagtatantrums? Ang id ay parang evil. Ganun po pala. Ano naman po ang ego at superego? Ang ego naman ay bahagi ng ating pagkatao na sumusunod sa realidad at namamahala ng pagitan ng id at superego. Kumbaga, siya ang nagkokontrol sa dalawa at nagbibigay ng balanse. Sa makatuwid, tayo ito. Samantalang ang superego naman ay ang bahagi ng nagpapakilos sa atin ayon sa moralidad at pagpapasya. Ang superego naman ay parang angel. Iyon pala ang id, ego at superego. Salamat po, Ate Fat. In psychoanalytic theory, the id, ego, and superego are three distinct interacting agents in psychic apparatuses, defined in Sigmund Freud's structural model of the psyche. The three agents are theoretical constructs that Freud employed to describe the basic structure of mental life as it was encountered in psychoanalytic practice. In the ego psychology model of the psyche, the id is the set of uncoordinated instinctual desires. The superego plays the critical and moralizing role, and the ego is the organized realistic agent that mediates between the instinctual desires of the id, the critical superego. Freud compared the ego in its relation to the id to a man on horseback. The rider must harness and the direct superior energy of his mount, and at times allow for practicable satisfaction of its urges. The ego is thus in the habit of transforming the id's will into action, as if it is were its own. Kamusta mga bata? Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang psychosocial theory ni Erik Erikson. Tatalakayin natin ang kahangahangang mundo ng psychosocial theory. Ang turing ito ay naglalarawan kung papaano nagkakaroon ng pag-unlad ang bawat tao sa buong buhay nila na nakatuon sa ugnayan sa pamamagitan ng mga pangyayari sa lipunan at kaisipan. Mayroon bang makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng isang psychosocial challenge na maaaring harapin ng mga tao? Pwede po ang peer pressures na nararanasan ng karamihan sa school? Magandang halimbawa ang peer pressure ay isa sa mga karaniwang psychosocial challenge, lalo na sa mga kabataan. Ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa pagitan ng pagpapasok sa grupo ng mga kaibigan at pagiging totoo sa sarili. Ngayon, iisipin natin ang isang senaryo kung saan ang isang mag-aaral ay tatawagin natin sa pangalang Maya.
ay haharap sa peer pressure na susubukan ang paninigarilyo kasama ang kanyang mga kaklase. Ano kaya ang maaaring maranasan ni Maya sa loob? Baka siya'y mahati sa pagitan ng kagustuhan na tanggapin ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang kaalaman na ang paninigarilyo ay masama sa kanyang kalusugan. Tumpak! Si Maya ay nakakaranas ng kaguluhan sa pagitan ng kanyang pagnanasa na maging bahagi ng grupo, ang psychosocial na aspeto at ang kanyang pag-unawa sa mga panganib ng paninigarilyo, ang psychological namang aspeto. Ang kaguluhang ito ay nagpapakita ng yugto ni Erik Erikson ng identity versus role confusion, kung saan ang mga kabataan ay nagsisikap na magkaroon ng sariling pagkakakalanlan habang hinaharap ang pressure sa lipunan. Paano naman po ito may overcome ni Maya? Magandang tanong. Ayon sa psychosocial theory, nagtatagumpay ang mga individual sa mga hamon na ito sa pamamagitan ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng kanilang personal na pangangailangan at ng mga inaasahan ng lipunan. Maaaring humingi ng suporta si Maya sa mga taong magtuturo sa kanya sa tamang landas. Sumali sa mga gawain na tumutugma sa kanyang mga prinsipyo o maipahayag ng may kumpiyansa ang kanyang boundaries. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng mas matibay na pag-unawa sa kanyang sarili, pagkakakilanlan at tiwala sa paggawa ng mga desisyon na naaayon sa kanyang mga prinsipyo. Wow! Salamat po at nagkaroon ako ng realization dahil dito. Tandaan mga bata, tinuturo sa atin ng psychosocial theory na ating pag-unlad ay nabubuo mula sa ugnayan ng ating mga kaisipan at damdamin at ng mga impluensya sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pag-unawa ng mga ganitong dynamics, kayang harapin ng may tapang at kaalaman ang mga hamon ng buhay. Psychosocial theories focus on the nature of self-understanding, social relationships, and mental processes that supports connection between the person and his or her social role. Psychosocial theories address other changes in ego development, including self-understanding, identity, information, social relationships, and worldwide view across the lifespan. According to the psychosocial theories, development is a product of the ongoing interactions between individuals and their social environments. Societies with their structures, laws, roles, rituals, and sanctions are organized to guide individual growth toward a particular ideal of mature adulthood. However, every society faces problems when it attempts to balance the needs of the individual with the needs of the group. The theory introduced the concept of normative psychosocial crisis, predictable tensions that arise as a result of conflicts between socialization and maturation throughout life. Double the learning and twice the fun simula February 22. Dahil magsisimula na ang High Five Philippines Season 2. Something for me and something for you. Handa na ba kayo sa mga panibago naming handog sa aming mga segment na Wordplay, Shapes in Space, Body Move, Bubbles and Patterns? at Making Music. Get ready for more! Dahil mas mag-e-enjoy kayo sa mga bago naming Songs of the Week ngayong Season 2! Open up the toy box. 1, 2, 3, 4. High five! Season 2. Tayo ay sama-sama. High five! Itaas na kamay. Tara't sama-sama. Ating kaway. Panahon'y maganda. Tayo magsaya. Tara't magkita-kita. Halika tara na. Umiti at sumama. High, 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 high. Sama-sama. 1, 2, 3, 4. High five! 1, 2, 3, 4. High five! 1, 2, 3, 4. High five! Kamusta mga bata? Atin namang tuklasin ang social learning theory ni Albert Bandura. Ngayon, maglalakbay tayo sa teoryang ito na nagpapaliwanag kung paano tayo natututo mula sa ating kapaligiran at sa iba.
Sino sa inyo ang may halimbawa ng isang pagkakataon kung saan natututo kayo mula sa ibang tao? Opo, natuto akong magluto mula sa aking mami. Iyan ay isang halimbawa ng social learning theory. Sa teoryang ito, sinasabi natin na tayo ay natututo mula sa mga tao sa ating paligid. Sa kasong ito, ang mami mo ang iyong modelo sa pagluluto. Ang social learning theory ay nagpapakita na hindi lamang tayo natututo mula sa sarili nating karanasan, ngunit maging mula sa mga tao sa ating paligid. Ano naman po namin maipapakita ang social learning theory sa pang-araw-araw na buhay? Ang social learning theory ay nagpapakita na tayo ay may kakayahan na pumili ng ating mga modelo at tayo ay may kakayahan din na maging modelo para sa iba. Kapag tayo ay nagmumukhahi ng mabubuting halimbawa at nagpapakita ng mga positibong gawin, tayo ay nagiging instrumento ng pagtuturo at paghubog sa mga tao sa ating paligid. Mga bata, tandaan na sa bawat hakbang natin sa buhay, mayroon tayong kakayahan na maging instrumento ng pagbabago sa pamamagitan ng pagiging mabuti modelo sa ating mga kapwa. Sa pamamagitan ng pagtuklas at pag-unawa sa social learning theory, tayo ay nagiging mas epektibo sa pagtuturo at pag-aaral ng mga bagong kaalaman. Social learning is a theory of learning process and social behavior which proposes that new behaviors can be acquired by observing and imitating others. It states that learning is a cognitive process that takes place in a social context and can occur purely through observation or direct instruction, even in the absence of motor reproduction of direct reinforcement. In addition to the observation of behavior, learning also occurs through the observation of rewards and punishment, a process known as vicarious reinforcement. When a particular behavior is rewarded regularly, it will most likely persist. Conversely, if a particular behavior is constantly punished, it will most likely desist. The theory expands on traditional behavioral theories in which behavior is governed solely by reinforcement, by replacing emphasis on the important roles of various internal processes in the learning individual. Maligayang pagdating sa ating duo session with Ate Sandy, kung saan ating aalamin ang reinforcement theory. Tama yan! Ngayon, pag-aaralan natin kung paano nakaka-apekto ang reinforcement sa ating mga kilos at sa pag-aaral. Sino dito makakapagbigay ng halimbawa ng reinforcement sa tunay na buhay? Siguro kapag binibigyan ako ng teacher ko ng sticker kapag maganda ang aking performance sa school. Iyan ay isang uri ng positive reinforcement kung saan binibigyan ka ng gantimpala tulad ng sticker pagkatapos gawin ang inaasahang gawin. Maganda ang performance sa klase kung positive reinforcement ay nagpapalakas sa pagkakataon na mangyari muli ang ganong kilos. May iba pa bang uri ng reinforcement na naiisip ninyo? Sa tuwing kinukuha ng mami ko yung cellphone ko kapag hindi ko natapos ang homework ko. Ama, iyan ang isang halimbawa ng negative reinforcement kung saan ang isang tiyak na stimulus ay pagkuha ng cellphone ay inaalis upang palakasin ang pagkakataon na mangyari ang inaasahang gawin. Ang tapusin ang homework, ang negative reinforcement ay tungkol sa pag-aalis ng isang bagay na hindi dapat upang palakasin ang isang kilos. Ang nakitang reinforcement theory na ang kilos ay nabubuo batay sa mga consequence. Ang positive reinforcement ay nagpapalakas ng kilos sa pamamagitan ng pagdarang ng isang bagay na kanais-nais. Habang ang negative reinforcement naman ay nagpapalakas naman sa pamamagitan ng pag-aalis ng isang bagay na hindi kanais-nais. Ngayon, isipin natin ang isang senaryo kung saan may reinforcement sa gagawin. Halimbawa, si Alex ay mahilig magbasa. Tuwing natatapos ni Alex ang isang libro, dinadala siya ng kanyang mga magulang sa kanyang paboritong ice cream shop. Ano ang uri ng reinforcement nito? Positive reinforcement po? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ice cream, isang bagay na nagbibigay ng kasiyahan pagkatapos basahin ng isang libro. Ginamit ng mga magulang ni Alex ang positive reinforcement upang hikayatin siya na magbasa pa. Isipin natin kung kinukuha ng mga magulang ni Alex ang kanyang gadget hanggang matapos niya ang kanyang mga gawain. Ano naman ito? Negative reinforcement po? Sa pamagitan ng pag-alis ng screen time hanggang matapos ang kanyang mga gawain sa bahay, ginagamit ng mga magulang ni Alex ang negative reinforcement upang imukin siya na tapusin ang kanyang mga gawain. Tandaan,
Mga bata, itinuturo sa atin ng reinforcement theory na ang ating mga kilos ay nabubuo batay sa mga consequence. Maging ang positive or negative reinforcement, ang mga consequence ay nagpapakilos sa atin at nagtuturo sa atin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyong ito, mas maintindihan natin kung paano nabubuo ang ating mga kilos sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Ate Sandy at Ate Kai, sa inyong duo session. Hanggang sa muli! Magsaya tayo ay sama-sama.